Noong July 30, 1896, nakatanggap ng letter si Rizal na dapat pumunta siya ng Cuba para i-meet yung Governor General. Imbis na sa susunod na barko na lang siya sasakay, mas pinili niya na umalis kaagad kahit na madami pa siyang dapat gawin. Kasi nga parang ito na yung last chance niya na patunayang wala siyang kinalaman sa mga nabubuong pag-aaklas. July 31. Ito yung araw na paalis na si Rizal ng Dapitan. Kasama niya sa barko yung mga kapatid niya na si Narcisa at Josefa, pati yung mga pamangkin niya. Maraming tao yung pumunta sa daungan para makita si Rizal. Meron pang banda na tinugtog yung Marcha Funebre na parang nagdadalamhati na yung mga tao sa kakahantungan ni Rizal. August 6 nung dumating si Rizal sa Manila. Pero sabi ng isang gwardiya sibil, bawal siyang bumaba ng barko. Ang sabi sa kanya, 7:30 dadalhin siya sa commandant's office. Pero 10 p.m, sabi ng parehong gwardiya sibil na binago daw ng Governor General yung schedule tapos pinalipat na lang siya sa barkong Castilla sa Cavite. Pagdating niya sa Cavite, na-detain siya pero hindi siya kinulong kasi baka marami raw yung magalit. August 13, sumulat si Joe or Josephine kay Rizal tungkol sa naging sagutan nila ng isang kapatid na babae ni Rizal. Hindi na lang niya sinabi kung sino kasi yung mga kapatid ni Rizal tutol sa pagsasama nilang dalawa dahil hindi naman sila kasal. Kaya ngayon, kahit mahal na mahal siya ni Josephine, sinabi nito na kapag may nakilala siyang babae sa Spain, ay magpakasal na siya doon. August 15. Ito na yung araw na nagsimula yung himagsikan sa pamumuno ni Bonifacio. Nagsimula yun dahil may isang pari na nakatuklas sa Katipunan, si Father Mariano Hill. Tapos noong August 30, nagkaroon ng laban sa Bulacan at Mandaluyong na naging mitya ng pag-atake sa Manila. Dahil dito, kinailangan lumipat ng Governor General mula sa Malacanang papunta sa Santa Potenciana. September 2, 1896. Lumipat si Rizal sa Isla de Panay na isang mailboat o barkong may dalang mga sulat at package. Nakasama niya dito si Pedro Rojas at yung anak nito. Si Pedro Rojas ay isa sa mga mayaman at makapangyarihang tao na katulad ni Rizal ay pinagbibintangang sumusuporta sa mga revolusyonaryo. Sa isip ni Rizal, dahil kasama niya sa Isla de Panay si Rojas, nang magsimula yung himagsikan, ibig sabihin hindi siya yung nagpasimula ng revolusyon. September 8, dumating na yung Isla de Panay sa Singapore. Si Don Manuel, isang lawyer, siya at kasama yung iba pang mga tao, sinubukan nilang kumbinsihin si Rizal na wag nang umalis. Pero wala rin silang nagawa. Sinubukan din nilang mag-file para sa habeas corpus na naglalayong questionin yung pagkakadetain ni Rizal. Kaso mas pinili ni Rizal na magpatuloy sa pagpunta ng Spain. Kasi para sa kanya, handa siyang maging sakripisyo at paninindigan niya iyon hanggang sa huli. September 12, sumulat yung Minister of Colonies sa government na papunta ng Barcelona, Spain si Rizal dahil sa utos ng Governor General. September 28, sumulat si Rizal kay Blumentritt at nakasaad sa sulat na meron siyang nalaman na kung totoo ay ikakabagsak ng kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pilipinas. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Rizal, nakapagsalita siya ng hindi maganda sa isang tao, kay Governor General Blanco. Sa dulo ng sulat, sinabi ni Rizal, "Nagsilbi akong manggagamot at inilagay ang sarili kong buhay sa peligrong dulot ng digmaan. Iniwan lahat ng tungkulin at gampanin. Ako'y inosente at ngayon, ang isusukli sa akin ay pagkakakulong." October 3, dumating si Rizal sa Barcelona.
Dahil sa isang utos, walang bumaba ng barko sa loob ng 3 araw. Si Rizal ay binabantayan ng 6 na gwardya at pinagbawalang makipag-usap o sumulat kahit kanino. Tapos, sumulat yung Minister of War sa Governor General na ibigay sa Pilipinas ang responsibilidad kay Rizal. At ang sagot ng Governor General ay tanggalin na ang lahat ng pag-asang maililigtas pa yung buhay ni Rizal. Sa biyahe ni Rizal pabalik sa Manila, naging maayos naman ang pagtrato sa kanya. Puwera na lang sa isang ignoranteng officer. Dahil 3 days ago, nagsabi yung Minister of War kay Des Puhol na dating Governor General sa Pilipinas na hayaang makipag-communicate si Rizal at maging maayos ang pagtrato sa kanya. Bilang banda naman sa Pilipinas, mabilis na kumakalat yung revolusyon. Ang pangunahing dahilan ng pag-aalsa ay ang pag-aabuso ng kapangyarihan sa lahat ng antas ng lipunan. Then yung mga Pilipino ay nagrebelde dahil sa pakialam ng mga praile sa politika. Isa sa Asia pinagmulan ng ganito yung pagtaas ng halaga o kanyon ng tites na kailangan bayaran ng mga magsasaka. Kahit na hindi nila kaya dahil sa kahirapan o hindi magandang panahon, kasama rin sa mga hinaing ang mga salig na sumisila sa kailang mga taniman. So dahil nga sa pang-abuso ng mga praile at hindi makatarong ang mga gawain, nagkaroon ng malakas na pagdanayos ng pagbabago at kalayaan ang mga Pilipino. Noong October 8, 1896, sinabihan si Rizal ng isang opisyal na isang pahayagan sa Madrid ang nagbibintang sa kanya para sa pag-aalsa. Then noong October 9, 1896, isinaad niya sa kanyang dyaryo ang mga iniisip niya tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa mga tala na ito, ipinahayag niya yung kanyang saloobin tungkol sa kanyang tadhana, yung kanyang saloobin sa buhay, at yung mga panguhusga ng mga susunod na henerasyon sa kanya. Then naniniwala si Rizal na pagbalik sa kanyang bansa ay isang biyaya mula sa Diyos. Umasa siya na maaari niyang samahan at tulungan ng kanyang mga kababayan. Sa panahon ng kanyang paglalayag, mabuti naman yung trato niya mula sa mga opisyal at ibinigay sa kanya ang isang pribadong silid na ayon kay Rizal ay hindi na maaaring mas mabuti pa or katamtaman lang yung sakto lang yung kwarto. Sa parehong araw, dahil nga si Rizal is lumaking makadiyos at lumaki siyang religious na tao, ito yung naging way para hindi siya mawala ng pag-asa at lumakas ang kanyang loob. Then ito din yung naging way niya para paniwalaan yung sarili niya na nakatadaan na talaga sa kanya yung kamatayan at ito yung kalooban ng Diyos sa kanya. And then, di ba nga, nabanggit kanina may dyaryo. May dyaryo siyang ginawa. So, sumulat siya doon sa wikang Aleman na kung saan idinagdag niya yung salitang I am happy and ready. And then, not long time ago, siya mismo ang pumili ng president. Pseudonym na Laong-Laan na ang ibig sabihin ay predestined o prepared long ago. October 24, 1896, dumating yung barkong Colan sa Singapore. Pero sa halip na 4 na oras lang, ay pinakulong si Rizal ng 16 na oras bago sa kanilang pagdating. Habang naka-stop over sila sa Singapore, may nangyaring pagtatangkang iligtas si Rizal. Si Regidor, isang Pilipino, abogado na naninirahan sa London, gumawa siya ng hakbang upang tulungan si Rizal. Nagsumiti siya ng sulat, deklarasyon si Charleston Burton, isang Ingles na abogado sa Singapore, na nagpapatunay na may 2 sulat ng introduction si Rizal. Nilalaman ng mga sulat na ito ang pahayag na hindi kasangkol si Rizal sa pag-aalsa at ipinagbabawal ng konstitusyon ng Espanya ang pagkakabilanggo ng walang utos ng hukom o pisikalya. And then, meron ditong the rights of habeas corpus na kung saan ito yung gagamitin sana nila para makalaya si Rizal. Ngunit hindi sila nagtagumpay na iligtas si Rizal. And then, noong November 3, ay na yung araw na dumating si Rizal sa Maynila.